Ako po si Ellen Hilo, isang loan consultant ng SEPAT Credit Financing. So, nung bata talaga ako is, mahiyain po talaga ako. So, kasi lumaki kasi kami ng walang kapitbahay. Bali, yung bahay namin is nasa gitna talaga ng sakahan namin. So, bali, wala ka talagang makakalaro na ibang bata. Bali, kaya pag lalo na sa eskwela, bali, parang wala akong kaibigan. Kasi, lagi akong nag-iisa, lalo na pag tanghalian na, 'di ba, share ng pagkain. So sa akin na part, so wala akong ma-share kasi yung baon lang talaga namin is rice lang talaga, walang ulam, yung ganun. So humihiwalay talaga ako sa kanila, hindi ko ipapakita sa kanila kung dala kong pagkain. So from elementary to high school, bali sa probinsya po kami nag-aaral. After po ng high school, so hindi agad kami nakapag-aral ng college with my kapatid. Kasi po due to financial problem, hindi po kaya ng parents ko na paaralin kami ng college. After 5 years, so nakapag-enroll ako ng college. Bali po, nag-work ako ng araw, then pagkagabi po ako nag-aaral. So nag-apply ako sa city. So yun talaga yung hindi ko makakalimutan during pag-apply ko. Kasi nung pag-apply ko pa lang is nagtatanong pa lang ako kung hiring ba sila. So sinabi ng front desk doon na kailangan namin ng pleasing personality. Kasi nung time na yun is maitim talaga ako. So medyo na-discourage ako nung time na yun. Kasi walang tumanggap sa akin kasi yun talaga yung hinahanap nila. So, napag-isip-isip ko na kailangan ko talagang magsikap na maka-enroll ako ng college. So, yun po yung nagiging inspiration na yun po talaga yung parang hindi ko makakalimutan ba na kailangan ko talagang magpursige kasi ang hirap pala pag maka-encounter ka ng gano'n na hindi ka tatanggapin. So, nung time na yun, naghanap talaga ako ng parang sa bahay lang siya ba. So, nagtrabaho ako sa bahay, naglilinis yung mga gano'n, naglilinis, naghatid ng bata sa paaralan para lang makapag-aral ako. Nung nag-start ako ng magtrabaho is ako na po yung talagang sumusuporta sa kapatid ko at sa parents ko. Kahit nung nag-working student po ako, since yung sweldo ko nung time na yun is 3,000 per month. Instead na pambayad ko sa tuition, minsan hihingi sila mama ng pera, like pambili ng pagkain, yung ganun. So instead na ibayad sa tuition, hatiin ko po siya, tapos ipadala ko yung kalahati sa kanila, tapos yung kalahati naman is yun po yung muna ibayad ko sa tuition ko. Tapos hanggang simula noon hanggang ngayon is ako pa rin yung sumusuporta sa kanila. Ang sarap sa pakiramdam na makakatulong ka sa pamilya mo, gaya ko, kasi like manghihingi sila ng financial na tulong is nakakabigay ako sa kanila. Ang sarap sa pakiramdam yung time na yun kasi ma-flashback mo dati na wala kang mabigay sa kanila. Tapos, nangungutang na lang kasi walang pera eh. Tapos ngayon is nakakapagbigay na ako sa kanila kung ano yung mga kailangan nila. So, na-discover ko po yung pagiging loan consultant ng SEPAT through affiliates. Kasi dati po akong marketing assistant ng AsiaLink. Then, after nga noong health problem ko po is nag-resign po ako. Then,
Nag-ano na lang po ako, nag-loan consultant din po doon sa affiliates kasi may OFW at Siemens loan pa doon dati. So, after nun, pandemic time, nawala yung product na yun doon sa affiliates. So, after ilang months yata yun is nagpo-post si Sir Richard from affiliates. Bali, siya po yung nag-introduce sa akin about SEPAT credit. Naging loan consultant po ako sa SEPAT is from 2020. So bali 5 years na po akong loan consultant sa SEPAT. Pero yung 3 years doon is hindi talaga ako nag-focus po doon sa pagiging loan consultant kasi nung year na yun is parang ako na discourage lalo sa mga rejection ng account. So parang nawalan ako ng gana na i-push po ang pagiging loan consultant. After 1 year yata bumalik po ako sa pagiging active sa loan consultant. Bali nag-research po ako sa YouTube kung paano ang tamang pag-market online. So nung nagka-idea na po ako, bali ino-open ko po agad yung existing page ko. So nag-market ulit ako doon. So luckily na first month yata yun is yung mga account ko is hindi siya bali na reject, bali halos lahat po approved talaga siya. So simula noon parang bumalik yung gana ko sa paglo-loan consultant ng SEPAT. So tinuloy-tuloy ko naman yung pagma-market ko. Tapos search sa online kung ano pa ang dapat kong gawin, at least madagdagan pa yung yung kaalaman ko sa pagma-market. So nagiging maayos naman yung yung strategy ko noon, kahit yung sariling sikap ko lang talaga. Laking pasasalamat ko kasi dumadami talaga yung yung account ko nung time na yun. Since hindi ko na siya halos ma-handle lahat. Pero dati yung partner ko sa pagma-market, bali tumutulong po siya sa akin sa pag-reply. Kasi minsan hindi ko na talaga matutukan yung ibang account na nag-i-inquire. So siya po yung tumutulong sa akin. Then after a year, 1 year yata yun, napag-isipan ko na maghanap ng makakasama ko kahit isa. Kasi hindi na kaya ng partner ko ng matutok talaga sa computer. Then nung time na yun is napag-isipan ko na magsimula ng sarili kong pangalan talaga. So, yun po yung OFW telemarketing services. So, ngayon may dalawa na akong kasama na sa office. So, laki po yung pasalamat ko kay Sir Richard kasi dahil po sa kanya is andito po ako ngayon sa SEPAT. Ang pagkakaiba ng buhay ko noon at saka ngayon is sobrang laki talaga ng pagkakaiba. Kasi dati kailangan mo pang hati-hatiin yung like pagkain. So dapat kasyahin mo yan kasi pag wala na yan, wala ka ng dagdag. Bali yun na talaga yung budget mo. Tapos dati is lang siya, yung ulam namin is tuyo. So ngayon medyo na siya, makakakain na talaga kami na kung anong gusto naming bilhin, mabigay ko na sa parents ko at sa kapatid ko kung ano yung gusto nilang pagkain or kung anong gusto nilang bilhin. Unti-unti ko nang binaranas sa sarili ko na dati hindi ko to nakuha. Tapos ngayon na pwede ko nang gawin or pwede ko nang bilhin is makukuha ko na talaga siya. Parang ngayon parang pinaranas ko sa sarili ko kung paano maging bata noon na hindi mo
hindi mo na-experience ba, tapos hindi mo nabili, yung hanggang tingin ka na lang, tapos wala kang kalaro, tapos yung bahay namin is ano lang talaga siya, kubo. So, pag ano siya, pag lumakas yung hangin, lilipad talaga yung bubong kasi sobrang liit eh. Tapos yung roof namin is nipa. So, yun talaga yung pangarap ko or goal ko na pag magkatrabaho na ako is talaga is makakapagtayo ako ng sarili kong bahay, yung hindi nalilipad ang bubong, hindi na kami mababasa ng ulan. So, sobrang pasasalamat ko naman kasi at least ngayon is natupad ko na yung pangarap ko nung bata pa ako na magkaroon kami ng maayos na bahay. Parang ngayon pinofulfill ko na siya unti-unti. So, sobrang laki talaga ng tulong kung ano yung naabot ko ngayon, kung ano ang isang pagiging loan consultant. Sobrang laking tulong sa akin para at least na-fulfill ko yung mga gusto kong gawin na hindi ko nagawa dati nung bata pa. Okay, ang pagiging isang loan consultant talaga is hindi talaga siya ganun kadali, lalo na pag nagsisimula ka pa lang. So, medyo nahihirapan ka po lalo na sa marketing strategy mo, kung paano mo i-market yung client. So, hindi natin maiiwasan yung mga negative comments sa online. So, lalo na pagsabihan tayo ng hindi maganda. So, ang gawin na lang talaga natin is habaan na lang talaga natin yung pasensya sa kanila. Intindihin na lang talaga natin sila kasi hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila, kaya nasabi nila yan sa atin. So, i-handle na lang natin ng mabuti, or i-control na lang natin yung emotion natin. Hindi natin sila bigyan ng way na ma-discourage po tayo. At saka hindi na lang po natin sila papatulan kasi lahat naman tayo is may hindi magandang pinagdadaanan online. So, yun lang po, habaan na lang natin yung pasensya natin sa kanila. Ako si Ellen Hilo, 34 years old, from Butuan City. 5 years na po akong loan consultant ng Sepat Credit Financing.